Nagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng isang korte na hatulan si Rappler CEO Maria Ressa at dating manunulat nitong si Reynaldo Santos Jr. para sa kasong cyber libel. Tinanggihan ng CA ang apelan nina Ressa at Santos laban sa desisyon ng Manila Regional Trial Court noong June 2020. Hinabaan din ng korte ang kanilang maximum jail time. Mula 6 na taon lang, dinagdagan pa ito ng 8 buwan at 20 araw. Ayon sa dalawang mamamahayag, pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang naging desisyon ng CA at posibleng iakyat ito sa Korte Suprema. Nag-ugat ito sa kasong isinampa ng businessman na si Wilfredo Keng dahil sa news article ng Rappler noong 2012 tungkol sa umano'y koneksyon niya sa mga iligal na gawain. Pinagtibay ng Court of Appeals ang cyber libel conviction ni Rappler CEO Maria Ressa at dating Rappler researcher Ray Santos. Ayon sa Court of Appeals, dapat ay mas naging maingat sina Ressa at Santos sa kanilang inilathala dahil nasa panahon tayo ng anilay recklessness ng social media. Maliban sa pagpapatibay sa hatol ng mababang hukuman, itinaas pa ng Court of Appeals sa 6 na taon at 8 buwan ng parusang pagkakulong kina Ressa at Santos mula sa dating hanggang 6 na taon. Samantala sa isang statement, tiniyak ng Rappler na gagawin nila ang lahat ng legal na remedyo sa kaso, kabilang na ang pag-akyat sa Korte Suprema. Ang kaso ay nag-ugat sa artikulo noong 2012 kung saan iniuugnay ang negosyanteng si Wilfredo Keng sa yumaong dating Chief Justice Renato Corona. Journalism is not terrorism. Nagsama-sama ang iba't ibang mamamahayag para ipakita ang kanilang pagsuporta sa alternative news site na Bulatlat at para ipawalang bisa ang order ng National Telecommunications Commission na i-block ang mahigit 20 websites. Hiniling ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon sa NTC na i-block ang ilang website na umano'y may kinalaman sa mga komunistang terorista. Ginamit ang basihan ng mga resolusyon ng Anti-Terrorism Council na nagtatalaga sa CPP-NPA-NDF bilang terorista. Pero ngayon, dinala na ng Bulatlat ang laban sa korte. Hayaan nyo yung medyang gawin ang kanyang tungkulin. At hindi dapat ituring na terorismo yung paglalathala ng ibang grupo na taliwas sa narrative ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Argumento nila walang kapangyarihan ng NTC na mag-block ng websites kapag walang utos mula sa korte. Even if it does has the power and we dispute that it has the power, it's a patent violation of their constitutional rights to freedom of expression, free press, and then free speech, as well as their right to due process under the Philippine Constitution. Malinaw para sa Bulatlat na pambubusal ito sa kalayaan sa pamamahayag. If they can get away with this action, then it's a slippery slope. We start with the journalists and then who's next? That would be human rights organizations, defenders, ordinary activists, ordinary citizens. Babala ng National Union of Journalists of the Philippines, kung walang mag-iingay, malamang na maulit ito muli. There are critical reports, there are people who are, let's say, critical of the government and its policies, pero hindi naman yun pagbangga sa gobyerno necessarily. That doesn't mean na gusto natin bumagsak yung gobyerno. Hiling ng Bulatlat na maglabas ng stay order ang korte para muling ma-access ang kanilang website. Si dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos barilin sa Nara City sa Japan. Kinumpirma ito ng mga doktor sa ospital kung saan itinakbo ang dating Prime Minister. Ayon sa mga doktor, nagtamo si Abe ng malaking sugat sa puso. Sinabi ni Japanese Chief Cabinet Secretary Hirozaku Matsuno, binaril si Abe habang nangangampanya. Sa ulat ng public broadcaster na NHK, 2 bala ang tumama sa kanya, isa sa dibdib at isa sa leeg. Hawak na ng mga otoridad ang suspect maging ang handmade na baril na ginamit. Kinondena ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang krimen. Tinawag niya itong unforgivable act. Si Abe ang pinakamatagal na naging Prime Minister ng Japan. Bumaba siya sa pwesto noong 2020 dahil sa problema sa kanyang kalusugan. Si Prime Minister Abe ang head of state sa Japan noong panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang bumisita pa siya sa bahay mismo ng Pangulo sa Davao City noong 2017. Nagpaabot ng pakikiramay sa Japan ang ambassador ng Pilipinas, gayon din ang Pangulo ng South Korea na kumundena sa krimen.
Binawian na ng buhay si former Japan Prime Minister Shinzo Abe matapos barilin habang nagsasagawa ng campaign speech sa Nara Prefecture sa Japan kaninang alas 11 ng umaga. Kinumpirma ito ng mga opisyal ng Nara Medical University kung saan isinugod si Abe. Nagtamo ng 2 gunshot wound sa leeg ang dating Prime Minister. Nagtamo rin ng pinsala ang kanyang dibdib kung saan natamaan ang kanyang puso. Sinabi ng mga doktor na nagkaroon rin si Abe ng cardiopulmonary arrest habang dinadala ito sa ospital. Sinubukang i-revive si Abe at sinalinan pa ng dugo sa loob ng mahigit 4 na oras ngunit nabigong makarecover. Idineklarang nasawi si Abe ganap na alas 5 ng hapon dahil sa malubhang blood loss at sugat sa puso. Siya ay 67 taong gulang. Unang sinabi ni Chief Cabinet Secretary ng Japan na si Hirokazu Matsuno na isang 41 taong gulang na lalaki ang pinaniniwala ang bumaril kay Abe ang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Sinabi rin ng opisyal na hindi katanggap-tanggap at kanilang mariing kinokondena ang nasabing insidente at sinigurong gagawin ng gobyerno ang lahat ng paraan upang tugunan ang pangyayari. Si Abe ang pinakamatagal na nanungkulang Prime Minister ng Japan magmula 2006 hanggang 2007 at 2012 hanggang 2020. Nagbitiw sa pwesto si Abe upang bigyang prioridad ang kanyang kalusugan. A known friend of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, former President Rodrigo Duterte expressed deep sadness with the untimely passing of the former Prime Minister. According to former PCOO Secretary Martin Andanar, who still serves as Duterte's spokesman, the former chief executive expressed his deep sympathy to the wife and family of the former Prime Minister. Duterte added Abe was a good and loyal friend and a staunch supporter of his administration. He will always remember him for his compassionate service and